sila ba'y pauwi na rin para makisama sa inyo dyan sa pagdarasal? Si Kuya Boy, susubukan niya. Alam ko, kakausapin niya amo niya. Yung boss niya or whatever. Kung sinong pwedeng pumayag. Pag ano, tutuloy siya. Tapos, the Makati guys, I think, 3. 4 sila doon, 3 yata uwi. I'm not sure. 2 or 3. Okay. Bago siya na ospital, Ronnie, kailan niyo huling nakausap ng medyo malakas pa itong si Mang Dolphy? Nandun ako bago siya naging unconscious, kinakausap ko eh. Oo. Tapos, bago yung naging problema, tapos nung ginagamot naman siya, nagigising-gising siya eh, nakakausap pa din. Pero nung Nabibiro ko pa eh, tsaka nagre-respond. Nung nakausap mo siya, may mga payo ba sa inyo? Mga habilin na rin, Ronnie? Hindi na. Yung ganong topic, pinag-usapan namin ni Daddy, matagal na. Okay. So ako, may closure na ako, so to speak, Okay. kung may mangyari man. Okay. Okay, may tanong pa iba kong kasamahan dito, no? Ivan? Ronnie, kagabi sa interview natin, nabanggit mo na you would rather na magpahinga na si Mang Dolphy kesa sa nakita niyong nahihirapan siya. So, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo aggressive sa pagme-medicate sa kanya sa puntong ito? Hindi naman sa ganun. Titingnan natin kung kaya, makikinig. Hindi ako doktor eh. Diba? Yung doktor ang magsasabi niyan kung okay, de sige, kung pwedeng subukan, subukan. Pero yung sentiment na yan, Pero- Ronnie, sa iyo ba o sa inyo magkakapatid, parang unanimous na kayo sa ganong sentiment? Hindi unanimous eh. Alam namin what my dad wants. Kasi nga, nung na-diagnose siya 2 years ago, nag-heart-to-heart talk naman kaming family. And yung mga decisions na gagawin namin, it's not just what we want. We know what he wants. And Ronnie, what does he want? Ang hirap pagsabihin eh. Pero sige, ang sabi niya kasi, ayaw niya may tinutusok sa kanya. Ayaw niyang buhay nga siya pero nahihirapan siya. Tapos ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakatingin talaga ako sa kanya, tumitig pa siya sa akin eh. Sabi niya, if kung mawawala na ako, gusto ko, pshh, ganun lang. So, parang gusto kong bigay din sa kanya yung ganun. Kaysa, di ba gusto nga natin siyang buhay, nobody wants him to go. But he doesn't like it that way. Di ba? Yun. Kung hindi komportable, pahinga na lang. Yun ang gusto niya eh. Ronnie, marami pa kayong mga mas nakababatang kapatid, syempre. No, gusto lang namin, syempre, malaman kung paano nyo sila ginagabayan through this. At this point, malalaki na rin eh. Si Zia, over 20 na yan. Yan ang bunso namin. So, ang nangyayari dito is kung sino yung weak, I guess tumutulong kung sino yung medyo may strength at that time. Hindi, wala na sa edad eh. Oo. Parang tulungan talaga lahat. Pwede ba malaman kung sino yung who's really taking this, yung talagang medyo mahirap talagang tanggapin sa ngayon? I guess it would be unfair din kung akong magsusukat kung sino affected o hindi. Lahat affected, pero I notice yung mga babae mabilis umiyak, tsaka si Vandog. Yan. Siguro, medyo may strength dyan. Siguro si Kuya Junior, tapos si Eric. Yan. Yung iba medyo ganun, nasa gitna naman. Alright. Ronnie, so paano kayo nagtutulungan magkakapatid? Kayo ba ay on your own, nagsasagawa kayo ng mga pag-uusap on your own to help each other out? Sama-sama ba kayo nagdarasal para sa inyong ama? How do you help each other out through this tough time? Ako, ang ginagawa ko to help them, including my dad, pag tinatry ko mag-cheer up ng tao, kahit off-key or off-beat yung joke, or bastos, or morbid, anything to make a laugh, para maging light lang. Hindi namin masyado siniseryoso yung mga problema. And you can imagine no, siguro na your dad would actually be doing the same thing. Ah, yeah, definitely. I guess I got that personality from him eh. Kasi minsan mag-uusap kami about problems.
Minsan, problem pa sa iba niyang anak. Hindi na lang ako magbibigay ng pangalan. Nadaan na sa patawa eh. Galit siya, pero nagpapatawa siya. Okay. Ronnie, Okay. may ilan dyan, no, matagal nang, pinatay sa text o sa Twitter ang ama mo. Pero mas marami ang nagdarasalan ngayon at sinasamahan kayo. Pwede bang makuha yung, Correct. yung reaction mo sa pasasalamat? Eto, kinikilabutan na ako habang tinatanong mo eh. Oo. Hindi pa ako tapos magpasalamat, I swear. Kasi mag-offline, kunyari or something. Ang dami. It's really overwhelming. Tapos baliwala na sa amin yung mga kung medyo ng negative or patay na or whatever. Oo. Na-overwhelm talaga na kami nung sobrang pagmamahal ng taong bayan. Okay, salamat sa end namin dito. Rhea? Yes, siguro one last question. Ronnie, buhay pa ba yung pag-asa nyo na pwede pang maipagdiwang ni Mang Dolphy yung kanyang 84th birthday on July 25? Where there's life, there's hope. And I guess it's all in God's hands. I believe prayer helps. Pero kung ano talaga yung gusto ng Diyos, mangyayari yan, diba? Kung umabot, okay. Alright. Our prayers are with you, Ronnie. Thank you. Maraming salamat. Ronnie Quezon po nakasama natin, isa po sa mga anak ng Comedy King na si Dolphy. Samantala mga kapuso, balikan po natin ang barkada ng unang hirit. Okay, maraming salamat, Rhea Santos. At thank you rin kay Ronnie Quezon. No? Kagabi sa saksi, kausap din na wala pang tulog yung mama. Kita naman. At sa lahat ng mga Nagsasalita sila ni Eric sa pagsasalita. So, magbibigay ng mga media interviews. Samantala mga kapuso, ilang malalapit na kaanak at kaibigan ng Comedy King na si Dolphy ang namataang dumalaw sa Makati Medical Center kagabi at nakitang lumabas para magpahangin ng anak niyang si Vandolph pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Tanging ang kuya raw niyang si Eric kasi ang tumatayong tagapagsalita ng pamilya pero nagpaunlak naman ng maikling panayam ang isa pang anak ng King of Comedy na si Ronnie. Kwento nga ni Ronnie, hindi raw makapagsalita sa ngayon si Dolphy kaya sa pamamagitan lamang ng senya sila na